Magandang gabi po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya ni Wilfredo Cristina Pascua, Emmy Reyes at pamilya, Guadalquiver KJ's Home Baked Delights, Baby and Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, Nelly Malincos Coder Lozon sa kanyang 64th birthday, at Mirna Lumba at pamilya. Para sa natatanging kahilingan ni Joseph, Mary Grace, John Paul, Janet Reyes. Para sa kagalingan ni Cesar Inigo Reyes, Adela Mutok, Joel Arcabilian, Joel T. Lumba, Lydia Ancheta, Raiza Quinto. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Carmelita, Francisco Maria Tagaden, Felisa Baby Joy, Marcelino, Mercedes, Maria Teresa, Sunny, Mary Jane, Miguel, Urbana, Roberto, Marian, Carolino, Jeronima, Maria Estela, Oscar, Rodelio, Maria Israel, Gwentrid, Michael Zeus, Corazon, Jacuzalem, Epifanio, Jesus, Benko, Romeo, Canete, Tan, Ronald, Tita, Analisa, Cristina, Rodolfo, Ezekiel, Rosalia, at sa lahat ng mga yumaong nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, o Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ng kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan, higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang halay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya.
Quirino Cristobal, Virgilio Trosi Peñalosa, Arnel at Cora Alcantara, Lego Macio, Pamilya Nag, Lavillas at Ferrer, Pamilya Caspe Talon Harabet Simangan, Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Arnel at Arlene Mendoza, Elma Lagbador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Talyarde, Adriano Santos, Pabilito at Josie Mendoza, Jared Feni Victoriano, Rafael Flor Udete Tevet Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Solida Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Alicia Arcega Crucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcegar, Mida Digonong, Paul at B. Resurrection, Bidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celi, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abitsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Pino Peng Sulit, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Mile Vine Trucking, Jojo Di Mayakyak, Maria Teresa M. Torres, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Soraquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Ena de Guzman, Juna Torres Pilejera, Dr. Marat Marito Nintino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan Bunag, Franz Trancoso, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Aurelio Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Sheryl Del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemir Bergantinos, Samingal, Ronald Texon, Melody Gaspi, Edward Mariano, Cora Milencio, Michael Tumlod, Janet E. Pascual, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Leia Prondo, Joji Alcantara, Aimee Denise Aguila, Zoe Fidain Panganiban, at para sa karawan ni na Princess Rona, Ashley Nicole Ong, James Datulaida, Nora E. Lopez, Mary Rose Cristobal, Vin Marcelo, Sandro Dorotan, Nelda Abliter, Ruel Paulino, Father Irvin Hison, Janice Manalo, Jack D. Tapang, Arlene Legaspi, Kiko Guevara, Jose Wenceslao Panganiban, Mark Jordan Hernandez, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Silidonia, Bibiana Hill Sila, Isabela Leticia Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania, Domingo Maximina, Bran Angelo Jose, Chodora Justin Lucida Domingo, Rosa Jocelyn Daisy Romel, Jose Ricardo Maria, Jose Pipito, Flora Pacifico, Julio Carmen Crisanto Antonio, Genoveva Enrique Filomena, Alejandro Lourdes Ludulfo, Israel, Dionisio, at lahat ng mga mayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalali magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Pamadaming makapangyarihan ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Ibigin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos.
Nang pabalik na si Abraham mula sa pagkuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan, at siya ay hari ng Salem, na sa ibang salitay, hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos, at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman," ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sako, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kaniyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kaniya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga tao na sa paligid niya, galit at lungkot ang nabada sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, may ilang bagay na dapat tayong tandaan bukol sa ginawa ng ating Panginoon na pagpapagaling sa isang lalaki na ang kanyang kamay ay patay. Kaya nga po unang-una, mga kapatid, ito yung sinabi sa atin ng ating Panginoon. Hindi namimili ng araw, hindi namimili ng oras, o hindi namimili ng anumang sandali ang paggawa ng kabutihan. Kaya anumang araw, po pwede tayong gumawa ng kabutihan. Hindi naman natin po pwedeng sabihin sa ating Panginoon
na kapag kalinggo ay mabuti tayo pero sa ibang araw ay hindi na. Kaya nga po mga kapatid, merong ibang mga tao na kapag ka po nakikipag-usap sa ating Panginoon, lagi nilang ipinagmamalaki kapag kalinggo naguhulog ako ng abuloy sa kolekta, kapag kalinggo tumutulong ako sa mga kawawa, sa mga may hirap, kapag kalinggo na mabait ako at hindi gumagawa ng anumang kasalanan. Subalit mga kapatid, pagdating ng panahon, pagharap natin sa ating Panginoon, hindi naman tatanungin ng ating Panginoon kung ano lamang ang ginawa natin sa araw ng linggo. Baka mamaya mukha kang anghel kapag araw ng linggo, pero mula Lunes hanggang Sabado, ikaw naman ang gawain mo ay para sa demonyo. Kaya naguhulog ka nga at nag-aabuloy pagkalinggo, mula Lunes hanggang Martes, mula Lunes hanggang Sabado, nagnanakaw ka naman. Kaya maaari na kapag kalinggo, ikaw ay mabait sa iyong pananalita, pero sa ibang mga araw, ikaw naman ay palamura at ang iyong mga sinasabi ay nakasasakit palagi sa iyong kapwa. Baka mamaya, kapag ka po araw ng linggo, ikaw nga ay walang bisyo, ikaw nga ay walang ginagawang masama, pero pagdating naman ng Lunes hanggang Sabado, ikaw naman ay gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya dadaling ka sa langit marahil kapag ka araw ng linggo lamang ang iyong pinagpapahalagaan. Subalit marahil mapupunta ka sa impyerno na dahil sa iyong ginawa mula Lunes hanggang Sabado. Kaya alin ang mas matimbang, yung ginagawa mong kabutihan o yung ginagawa mong kasamaan? Kaya nga po walang pinipili ang paggawa ng mabuti. Anumang araw, anumang oras, pwede tayong gumawa ng mabuti. Lunes man siya, Martes man siya, Miyerkules, Huwebes, Biyernes o Sabado, o maging pag-araw ng linggo, tayong lahat ay tinatawagan ng Panginoon sa lahat ng sandali, gumawa ka ng mabuti at iwasan mo ang paggawa ng masama. Kaya nga itong pinapakita sa atin ng ating Panginoon na kahit araw ng pamamahinga, ang ating Panginoon ay nagpagaling sa isang taong nangangailangan mula sa Kanya. Kaya nga pong isang taong patay ang kamay, maaari namang ipagpabukas ng ating Panginoon ang Kanyang paggawa ng kabutihan, ang Kanyang paggawa ng himala. Subalit mga kapatid, hindi pinagpaliban ng ating Panginoon ang paggawa ng kabutihan, sapagat ang sabi nga sa atin sa banal na kasulatan, kung may magagawa kang mabuti ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Kaya nga po anumang oras po pwedeng tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon sa ating paggawa ng kabutihan. Ang ikalawa na dapat nating tandaan mga kapatid, nung nagalit si Jesus at nalungkot sa lahat ng mga taong nakapaligid sa Kanya, ang Kanyang galit ay hindi galit ng kasalanan, kundi mayroong dalawang uri ng pagkagalit. Unang-una ay yung galit na nagbubulit sa atin sa pagkakasala, pero meron namang isa na galit, hindi sapagat nagagalit tayo dun sa tao, kundi nagagalit tayo sa kasalanan na kanyang ginagawa. Kaya nga kapag ka po tayo ay may anak na napapariwara, ano po yung nangyayari sa atin? Nagagalit tayo sa ginagawa niyang masama, pero at the end of the day, anak pa rin natin yan. Anak pa rin natin, natatanggapin natin, anak pa rin natin na ating minamahal. Kaya nga po ang galit natin nakapatungkol hindi lamang sa ating anak, kundi lalo tigit nakapatungkol sa kanyang ginagawa na masama. Sapagat sa bandang huli, ang anak natin ay hindi natin maipagkakanulo, ang anak natin hindi natin maitatakwil. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang itakwil natin ay yung masama, ang itakwil natin ay yung kasalanan, hindi yung tao na makasalanan. Kaya nga po yung ginawa ng ating Panginoon, nagagalit siya sa mga taong nasa kanyang paligid. Subalit sa katunayan, ang kanyang galit ay nakatuon hindi sa mga tao lamang na ito. Ang kanyang galit ay nakatuon sa kanilang masama na pag-iisip laban sa ating Panginoon. Sapagat sa bawat niyang gagawin, ang mga tao na ito naghahanap ng ikabubutas para sa ating Panginoon. Ang mga tao na ito nag-aantay ng maipaparatang at ng pagkakabali ng ating Panginoon. Kaya nga po ang kinagagalit ng ating Panginoon ay yung katigasan ng puso at ulo ng mga tao na ito. Ang nagagalit ng ating Panginoon ay doon sa ginagawa na masama ng mga tao sa kanyang paligid. Pero sa bandang huli, kahit na sila ay masama ang layon, kahit na sila ay nagtatangka pa rin ng masama laban sa ating Panginoon, umaasa pa rin ang ating Panginoon na magbabagong buhay ang mga tao na ito. Kaya nga po, ang mga makasalanan ay hinahanap ng ating Panginoon ng mapatawad sa kanilang pagkakasala. Kahit na sila ay makasalanan, kahit na masama ang pakay nila laban sa ating Panginoon,
umaasa pa rin ang ating Panginoon na sa pagbabagong buhay ng mga tao na ito, sila rin ay magkakaroon ng kaligtasan pagdating ng panahon. At panghuli na dapat nating tandaan, mga kapatid, yung katigasan ng ulo, yung katigasan ng puso, hindi dapat nananalaytay sa atin habang panahon, kundi dapat matuto rin tayo na tayo'y lumambot ang ating mga puso, lumambot ang ating isipan, hindi sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng kabutihan. Kaya pansinin po ninyo, mga kapatid, sa paligid po natin, wala naman talagang permanente, wala naman talagang nagtatagal. Kaya kahit anong pinakamatibay na kahoy, pagdating ng panahon, naigugupo rin ng pagdaan ng panahon. Kaya pag naulanan, pag nabasa, o kaya pag binukbok, kapag inanay, kahit na gaano katibay ang kahoy na yan, masisira at masisira rin. Subalit, mga kapatid, kahit yung ibang mga nasa paligid natin, kapag lumipas ang ilang panahon, naglalaho rin sapagat walang permanente sa mundo na ito. Kaya pansinin po ninyo, kahit po yung simento, kapag ka po tumatagal, kahit na gaano kaganda yung pagkakasimento, kahit na gaano kaganda at katibay yung pagkakahalo ng mga materyales ng simento na ito sa isang gusali, pagdating ng panahon, humihina at humihina rin ang simento na ito. Humihina at humihina rin ang anumang istruktura. Kaya maaring matibay sa loob ng 100 taon. Pero kapag katapos ng ilang daang taon pa, kahit na gaano katibay ang isang gusali, babagsak at babagsak din. Bakit? Kasi walang permanente sa mundo na ito. Kaya nga po kahit yung bakal, kahit na gaano pa katibay, ano ang po pwedeng sumira sa bakal? Pagdating ng panahon, kahit ang bakal, kinakalawang din. Kahit ang bato, gaano mang katibay, pero pagdating ng panahon, kapag laging nauulanan, ano nangyayari sa bato? Nasisira din, nabibiyak din, nauuka rin ng tigatik ng ulan pagkatapos ng ilang panahon. Kaya nga po kung walang permanente sa mundo na ito, sana sa buhay din natin, huwag maging permanente yung paggawa ng kasalanan. Kaya kapag tayo inaanyayahan ng ating Panginoon, matuto rin lumambot ang ating mga puso, matuto rin na maging maunawain ang ating isipan, nang sa gayon, hindi ang kasalanan ang ating palaging yakapin, kundi ang kabutihan ang palaging ating hanapin, nang tayong lahat ay maging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po itong tinuturo ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Huwag tayo maglumugmok sa pagkakasala, bagkus sa halip na kasalanan ng ating hanapin, ang kabutihan ang ating palagi na gawin, nang tayong lahat ay maging mabuti sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po araw-araw sa pagising pa lamang sa umaga, huwag yung pangit palagi ang ating tignan. Ang hanapin natin, ang isipin natin, ano nga kaya ang mabuting magagawa mo sa loob ng isang araw na ito. At pagdating ng gabi, mag-isip kang muli kung yung inisip mong kabutihan ng umaga na isagawa mo ba sa loob ng maghapon. Nang sa gayon, matutulog ka ng maayos ang iyong konsensya sapagkat ginawa mong magagawa mo para nang sa gayon, maging mabuti ka sa mata ng ating Panginoon. Kaya wag nating gayahin yung mga tao na simula pa lamang nung una sa paggawa ng kabutihan ng ating Panginoon, palaging pangit na, palaging ikasisira na ng ating Panginoon ang kanilang hinahanap. Bagkus, maging mabuting tao tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya kung meron mang pangit o meron mang kasalanan sa ating paligid, hindi magbabago ito kahit mag-isip tayo na mag-isip ng masama laban sa makasalanan. Kaya nga po kung tayo man ay makasalanan, hindi magbabagong ating buhay kung palagi kasalanan ng ating isipin. Kailan tayo magbabago? Kailan natin mapagbabagong ating kapwa? Kung tayo mismo nagsusumikap maging mabuti. Sa halip na mag-isip ka ng masama, mag-isip ka ng mabuti. Sa halip na gumawa ka ng masama, gumawa ka ng kabutihan. Nang sa gayon, kahit ikaw man lamang, maibawas na sa mga makasalanan. At sa gayong paraan, maakay mo rin ang iyong kapwa, maakay mo rin ang mga tao sa iyong paligid patungo sa paggawa ng kabutihan. Kaya kung ikaw mismo nagiging modelo sa inyong pamilya, maging ang asawa mo, maaakay mo. Kapag ka ikaw ay mismo naging modelo, pati mga anak mo, maaakay mo. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, no? Kapag ka sa loob ng tahanan, lagi kang galit, yung asawa mo, kapag kinausap mo ng galit,
magagalit din sa iyo. Kapag laging mainit ang ulo mo, pinapagalitan mo yung anak mo kahit wala namang kasalanan sapagkat nadadamay sa init ng ulo mo. Pati ang anak mo magtatanim ng sama ng loob sa iyo. Bakit? Kasi ang galit na masama nakahahawa. Kasi ang ating pong kasalanan na ginagawa nakapagdadala sa ating kapwa para sila rin ay magkasala. Pero pansinin po ninyo, pag yung asawa mo, inalagaan mo, pag yung asawa mo, minahal mo, pag yung asawa mo, ginawan mo ng mabuti, anong isusukli sa iyo ng asawa mo? Kahit na gano'n pa kadami ang iyong pagkukulang, makukonsensya ang asawa mo. Bakit? Sapagat nakikita niya, pinagsusumikapan mo na maging mabuting kabiyak para sa kanya. Kaya siya mismo magsusumikap din, maging mabuting kabiyak para sa iyo. Kapag ikay gumagawa ng mabuti sa iyong mga anak, pati ang mga anak mo, mahahawa sa paggawa ng kabutihan. Kaya nga po mas piliin natin yung gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. Nang sa gayon kapag tayo nagpakabuti, maging ang ating kapwa, mahahawa, maiimpluwensyahan at mabibigyan natin ng inspirasyon para sila rin ay magsumikap, maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po tayong lahat itinatawagan ng ating Panginoon, sana magpakabuti palagi tayo, sa halip na tayo ay magpakasama. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito sa bawat panambitan ng atin po itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ng mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming mimika, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay ng pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandang loob kami yung ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Hinggian mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman mo ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalingay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kaibubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padalhin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo ng pagkain ng iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ika'y nagagalak, tumawag sa Panginoon. Kung ika'y nalulungkot, tumawag sa Poon. Kung ika'y nahahapis, tumawag sa Panginoon. Sa pagdadalamhati, tumawag sa Poon.